morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GB 99.9, your good vibe. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GB Balita Express. oras natin ngayon, 6:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. Arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan ipinagpaliban. Dating House Speaker Martin Romualdez pinadalos sa Senate probe sa umanong flood control scandal. Representative Kiko Barzaga tuluyan ng tinanggal sa House of Representatives. DepEd aminadong may krisis sa literacy sa bansa. Drug den sinalakay sa Batangas City, 4 na suspect timbog. Mangingisda nagsuko ng hinihinalang cocaine naman nagkakahalagang 5.8 million pesos sa Quezon. At SSS magbibigay ng dagdag pensyon sa ilalim ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program. Para sa detalye ng ating balita, umpisahan natin ang balitaan at kaganapan sa Senado. Arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan ipinagpaliban. Ang detalyeng iyan, balita hatid ni DJ Joey Boy. GB Balita Express. Magandang umaga, DJ Frankie. Ipinagpaliban ng Sandigang Bayan 2nd Division ang arraignment ni Senador Jinggoy Estrada at dating Manuel Bonoan na sa kinahaharap nilang kasong grafta hanggang bukas, Hunyo 4. Ayon sa korte, kailangan munang resolbahin ang motion ni Estrada na humihiling na ipawalang visa ang kaso o kaya ay ibalik ito sa Office of the Ombudsman para sa karagdagang investigasyon. Samantala, hindi rin natuloy ang arraignment ni dating DPWH Secretary Bonoan dahil sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Ayon sa kanyang abogado, hindi pa siya handang humarap sa pagdinig matapos ma-ospital dahil sa mataas na presyon ng dugo. Dumalo si Bonoan sa pagdinig sakay ng wheelchair at kalaunan ay ibinalik sa ospital ng Philippine National Police matapos ipagpaliban ng proseso. Naghain din siya ng mosyon para sa hospital arrest. Kasama rin sa mga kinasuhan sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. May kaugnayan ang kaso sa umano'y illegal na budget insertions at project allocations para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH noong 2025. Ayon pa kay Miko Clavano Lumitaw, sa investigasyon ng umano'y sistematikong paglalaan ng iligal na pondo na umabot sa 573 milyong piso na sinasabing naipadala kay Estrada. Nahaharap din ang mga akusado sa hiwalay na kasong plunder na nakatakdang dinggin bukas. Sa kasalukuyan ay nakakulong sina Estrada, Cortuna, Bulusan at Gonzales sa Quezon City Jail. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa ibang balita, dating House Speaker Martin Romualdez pinadalo sa Senate probe sa umanong flood control scandal. Para sa detalye ng ating balita, GB Balita Express. inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative na si Martin Romualdez sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng umano'y flood control scandal. Ayon kay Pia Cayetano, chairperson ng komite, nakatakda
Itinakda ang pagdinig bukas, Hunyo 4. Kabilang si Romualdez sa 34 na personalidad na iniimbitahan upang magbigay linaw sa mga alegasyon na may kaugnayan sa umano'y mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura at budget insertions sa pamahalaan. Naunang itinanggi ng kongresista ang mga paratang na siya umano ang nasa likod ng naturang mga irregularidad. Inimbitahan din ng komite ang 18 individual na nagpakilalang dating mga tauhan ng Philippine Marine Corps na nagsabi sila umano ang naghatid ng kickbacks sa ilang gobyerno at opisyal. Kasama ring inimbitahan si Bryce Hernandez na dati nang nabunyag ng mga alegasyon laban sa ilang mambabatas kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee, layunin ng investigasyon na matukoy ang katotohanan sa likod ng mga paratang at masiguro ang pananagutan sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Representative Kiko Barzaga tuluyan ang tinanggal sa House of Representatives. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Tuluyan ang tinanggal sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos aprobahan ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee laban sa kanya. Ayon kay JC Abalos, nagpakita umano si Barzaga ng hindi angkop na asal bilang miyembro ng Kongreso. Kabilang sa mga paglabag na itinuro ng komite, ang paulit-ulit na panggugulo sa plenary sessions, pangungutya sa liderato ng Kamara kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez at ang umano'y hindi otorisado at mapanirang live broadcast habang isinasagawa ang budget plenary sessions. Dagdag pa ni Abalos, malinaw umanong nilabag ni Barzaga ang mga pamantayan ng asal at disiplina na inaasahan sa isang mambabatas. Bago pa man ang botohan, sinabi umano ni Barzaga na inaasahan na niyang siya ay tuluyang mapapatalsik sa Kamara. Mahigit 2/3 o 265 na mga mambabatas ang bumoto pabor sa committee report ng House Ethics Committee na nagrekomenda ng kanyang pagpapatalsik. Matatanda ang 2 beses din ng suspindihin ng 60 araw ang 27 anyos na kongresista dahil sa mga social media posts kung saan inakusahan niya ang iba't ibang krimen ng ang ilang kapwa mambabatas at matataas na opisyal ng pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At DepEd, aminadong may krisis sa literacy sa bansa. Ang detalye ng balita. GV Balita Express. Inamin ng Department of Education o DepEd na nahaharap ang bansa sa isang seryosong krisis sa literacy matapos lumabas ang isang assessment na 87% ng mga grade 11 students ang hirap pa ring umunawa sa kanilang binabasa. Ayon sa DepEd, ang naturang resulta ay sumasailalim sa matagal ng learning gap sa sistema ng edukasyon at hindi lamang problema ng antas ng senior high school. Sa pahayag ni DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, sinabi niyang seryoso ang ahensya sa mga natuklasan ng Second Congressional Commission on Education. Ipinaliwanag ni Oracion na ang kakulangan sa kasanayan sa pagbasa ay naipon mula sa mga unang balitang at lalo pang lumalala sa pagdaan ng panahon dahil sa iba't ibang salik tulad ng kahirapan, kakulangan ng learning materials, limitadong suporta sa tahanan, mga pagkaantala sa klase at epekto ng pandemya. Ayon pa sa opisyal, hindi lamang iisang dahilan ang ugat ng problema kundi isang sistematikong hamon na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Bilang tugon, sinabi ng DepEd na isama sa bagong 3-term school calendar ang remediation at enrichment activities upang matugunan ang learning gaps ng mag-aaral sa buong school year. Patuloy namang naghahanap ang ahensya ng mga hakbang upang mabuti ang literacy at kalidad ng edukasyon sa bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating balitang lokal, parking attendant arestado
matapos magpaputok ng baril habang nakikipag-inuman. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy para sa detalye. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Kalabos ang isang 37 anyos na parking attendant matapos umanong magpaputok ng baril habang nakikipag-inuman sa Barangay Luciano, 13 Martires City, Cavite. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Romnick, residente ng Roma Santa Street sa nasabing barangay. Ayon sa ulat ng 13 Martires City Police Station, dakong alas 9 ng gabi nang makatanggap ng sumbong ang mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa isang lalaking nagpaputok ng baril habang nakikipag-inuman. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang mga barangay tanod at naaktuhan ng suspect na nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Nakita rin umano ng mga otoridad ang isang kalibre 38 revolver na nakasukbit sa bewang ng suspect. Kargado ito ng mga bala at nakarecover din ang mga otoridad ng isang basyong bala sa lugar. Dahil dito, agad na inaresto ang suspect at dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang investigasyon. Mahaharap siya sa kasong illegal discharge of firearm at paglabag sa Republic Act No. 10591. Pinaalalahanan naman ng pulisya ang publiko na iwasan ang paggamit at pagpapaputok ng baril ng walang kaukulang pahintulot upang maiwasan ang kapahamakan at pananagutan sa batas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, drug den sinalakay sa Batangas City, 4 na suspect timbog. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. 4 na hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang inaresto matapos mabuwag ang isang drug den sa Barangay 23, Batangas City sa isinagawang buy-bust operation nitong Lunes, Hunyo 1. Pinangunahan ang operasyon ng pagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Batangas, PDEA at Batangas Provincial Office, Batangas City Police Station at Philippine National Police Maritime Group. Kinilala ang mga naarestong suspect na si alias Budo, 49 years old, Carla, Harold, Erwin, na pawang residente ng Batangas City. Nahuli ang suspect bandang alas 4 ng hapon matapos umanong magbenta ng ilegal na droga sa isang pusher buyer. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 5 gramo ng hinihilalang shabu na may street value na humigit kumulang 34,000 piso, buy-bust money at iba pang drug paraphernalia. Mahaharap ang mga suspect sa paglabag ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tiniyak ng PDEA Region 4A na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa pagkikipagtulungan ng iba pang law enforcement agencies upang mapanatiling ligtas ang komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mangingisda nagsuko ng hinihinalang cocaine na nagkakahalagang 5.8 million pesos sa Quezon. Para sa detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Isang mangingisda ang nagpamalas ng katapatan matapos isuko sa mga otoridad ang hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso na kanyang natagpuan sa baybayin ng Patnanungan. Kinilala lamang sa alias na Den, 39 anyos ang mangingisdang nakakita ng tape-sealed na pakete sa Sitio Katmon, Barangay Busdak habang nangingisda ng alimango noong Lunes. Ayon sa ulat, nakabaon sa buhangin at natatakpan ng damong dagat ang isang plastic bag na kanyang napansin. Agad niya itong isinuko sa pulisya dakong alas 8 ng gabi. Tinatayang may bigat na 1,178 gramo ang puting malakristal na laman ng pakete na pinaniniwala ang cocaine na may tinatayang standard drug value na 5,800,000 piso. Isinailalim na sa laboratory examination ang nakuhang substance upang matiyak ang uri nito. Ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong taon na may hinihinalang cocaine na natagpuan sa barangay
Busdak. Noong Abril, 3 pakete ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng 16 na milyon at 700,000 piso ang nasamsam, habang 5 pakete naman na may halagang 34 na milyon at 500,000 piso ang naisuko noong Mayo. Ayon sa Quezon Police Provincial Office, posibleng nagmula sa ibang bansa ang mga kontrabandong droga at inanod lamang patungo sa baybayin dahil sa malalakas na alon sa karagatan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan ng mga naturang pakete. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, tricycle at kotse nagsalpukan sa San Juan, Batangas. Ilang pasahero tumilapon sa kalsada. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. may mga nasawi at sugatan sa naganap na banggaan sa isang pampasaherong tricycle at isang kotse sa Laia San Juan Road sa Barangay Abung, San Juan, Batangas, alas 2 ng hapon kahapon, Hunyo 2. Batay sa inisyal na investigasyon, bumabiyahe sa National Highway ang tricycle na may sakay na mga pasahero nang magsalpukan ito ang isang kotse na hindi pa matukoy ang dahilan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle, kabilang ang ilang menor de edad. Agad namang rumusponde ang rescue personnel at isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatan upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, ilan sa mga biktima ay idineklarang dead on the spot ng mga otoridad. Patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at kung may pananagutan ang alinman sa mga sangkot sa insidente. Hinihintay rin ng otoridad ang formal na pagkilala sa mga biktima at ang kumpletong ulat hingil sa bilang ng mga nasawi at nasagutan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Habagat patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa detalye ng ating ulat panahon, ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan dahil sa habagat. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na ito sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, asahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa probinsya ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa dahil pa rin sa habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa ating mga mangingisda, ang kalagayan po ng ating karagatan, katamtaman hanggang sa malakas ang hangin sa Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Pinapayuhan po ang mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa bahagi naman ng Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, mahina hanggang sa katamtaman ng hangin at ang alon ay mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Mindanao, mahina hanggang sa katamtaman din ang hangin at may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City ay 31 degrees Celsius kahapon, habang ang pinakamababa naman ay 25 degrees Celsius. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga ka-vibes, dako naman tayo sa ating Good Vibes Balita. SSS magbibigay ng dagdag pensyon sa ilalim ng ikalawang tranche
ng pension reform program. Sa detalye ng balita. GV Balita Express. Magandang balita para sa mga pensioner ng Social Security System o SSS. Ipatutupad ang Social Security System ang ikalawang tranche ng Pension Reform Program o PRP na magbibigay ng karagdagang pensyon sa mga retirado at iba pang benepisyaryo ng ahensya. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ng 10% dagdag sa kanilang buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% ang dagdag naman ang makakatanggap ng mga death at survivorship pensioners. Ayon sa SSS, layunin ng reforma na matulungan ang mga pensioner na makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang hamong pang-ekonomiya. Nakasaad sa Pension Reform Program na magkakaroon ng taunang dagdag pensyon tuwing buwan ng Setyembre mula 2025 hanggang 2027. Nakatakda namang ipatupad ang huling tranche ng programa sa Setyembre 2027 para sa mga pensioner na nakatala hanggang August 31 ng naturang taon. Sa huling tranche, muling magkakaroon ng 10%, 10% na dagdag para sa retirement at disability pensioners at 5% naman against sa death at survivorship pensioners. Kapag ganap nang naipatupad ang tatlong taong reforma, inaasahan ang tataas ng humigit kumulang 33% ang pensyon ng retirement at disability pensioners, habang aabot naman sa 16% ang kabuang dagdag para sa death at survivorship beneficiaries. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may check out their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:53 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Kasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning, only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may